Magandang gabi po muli sa bawat sa araw po ng Biyernes para sa ating prayer meeting. Tayo po ay dumakon sa panalangin. Salamat po muli amang Diyos sa nasa langit. Salamat po Ama sa patuloy niyo patayitan at pagbutihan sa amin. Salamat sa patuloy niyo pag-iingat, pagbabantay, pagpapakain sa amin. At patuloy na biyaya ng buhay at lakas. Pinapera mo po sa amin, ikaw pumagpala. Patuloy sa gawain nyo sa gabi ito, sa aming live stream, din na rin po sa mga anak ni narito. Ikaw pong pala mag-usap sa aming araw ng Panginoon sa ita, pananalangin. Ikaw po lagi ang patuloy magdakila at aming pagkakatiwalaan ang trono ng inyong biyaya. Wala po kami magagawa kung wala po ang kasaganang awa niyo po sa buhay namin. Kaya patuloy po, ikaw ang mag-usap, ikaw ang manguna, ikaw lagi ang madakila sa iyong mga nagpapalagay. Maraming po sa ita nyo, kausapin nyo kami, tuloy ikaw ang magpala at tinisin nyo patuloy ang bandang laguro ng iyong anak, wala ka aming karunihan, mga bagay na hindi na kalulugod sa inyong harapan, nakita nyo po, tuloy po linisin at baguhin kami at turuan kami lagi ng banal nyo sa ita at ng banal nyo Espiritu. Ito po yung dalating paborito, pagpalain nyo po ang mga pwede makinig manood sa aming live stream sa gabi ito, sa matamis, sa pangalan pa ng Jesus, kaya niya dalangin. Po, mawit po tayo bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa araw ng Panginoon. What is eternal life? Ito po ang ating series of study. Jesus, eternal life ay, sabi nga po ng Panginoon sa John 17:3, that they might know the only true God, the Father, not only the Father, but also the Son, na kanyang sinugo, na nag-iisang tagapagligtas at walang iba.
So, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang po makapasok sa buhay sa langit o sa karya ng Diyos. Hindi lang makarating doon, hindi lang maligtas sa parusa ng impyerno, no? Hindi lamang po ito mapatawad ka, hindi lang kumbaga malibre ka sa hatol sa kasalanan, pero mag-enjoy sa kasalanan pa rin. Hindi po ganoon ang buhay ng walang hanggan. No, ang buhay ng walang hanggan, ito po ay makilala mo ang tunay na Diyos Ama at ang kanyang anak na isinugong tagapagtas at wala na pong iba, no? Knowing the Father and the Son. So, let's continue our study. Eternal life, as we learn, excuse me, that what this eternal life we receive, no? What does this is? So, what does this eternal life that we receive, no? What does this eternal life? Okay. Parang may problema sa ito. Okay. Life that we receive. Capital. Okay. That we receive. Okay. What does this eternal life that we receive from Christ mean? So, ano nga ba ibig sabihin ang buhay na walang ganito na tinanggap natin sa ating Panginoon Jesus? So, it means forever. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng buhay. Ito ay forever. Pero nung magkasala ang tao ay pumasok ang sumpa ng kamatayan. Pero ang kaluluwa ay hindi po namamatay. Ito po ang pinag-aaralan ngayon. Pilit na pinag-aaralan po ng mga tinatawag nating mga scientists ngayon, no? Ang desire po ng tao, no, sa takot mamatay, at sa pagnanais mabuhay magpakailanman, ay no, hinahanap po ng tao dahil nga po sa kamatayan. Pero ang kaluluwa hindi po talaga namamatay. Dinisenyo ng Diyos ang taong mabuhay magpakailanman. So, forever means, makita tayo, no, ang eternal life is forever. When life ends here on earth, it continues somewhere else. No, ito yung nagpapatuloy sa isang lugar. It is a quality of life of a true follower of Christ that begins on earth and continues in heaven. So, ito nga po daw ay makabuluhang buhay, makahulog ang buhay ng mga tunay na tagasunod ni Kristo o mga mananampalataya niya dito sa lupa nung dinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas, at ito'y magpapatuloy sa kanyang kaharian sa langit. Paul said, Romans 6:4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ has raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. So, ang mga tunay daw po no, na naligtas at nalibing kasama ng kanyang bautismo, yung mga nagpabaptize. Ang bautismo ay naglalarawan ng kaligtasan, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ni Kristo. Kaya kung paano daw si Kristo ay nabuhay sa mga patay para sa kapurihan ng Ama, so yung mga naligtas, managtiwala sa bilang tapagtas, at makita natin, meron na rin pong panibagong landas sa buhay. No? Dapat sa'yo lumakad na sa bagong landas ng buhay. So, baptism into death symbolizes our ID with Christ. Identification. Saan po? Sa kanyang kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay. Yung tayo din nagpabaptize, kaya mahalaga po yung bautismo sa mga tunay na alagad ni Kristo, tunay na tumanggap sa Kanya. Hindi po tayo niwala sa binyag ng bata, walang batang binibigyan sa Bible. Ito ay kinagis ang tradisyon ng mga Katoliko lang. Pero sa Bible po, ang pinabaptize ay mga taong nakarinig, nakaunawa
nagtiwala at naglilingkod sa Panginoon. No? Yung nagpapabaptize, nilulubog sa tubig, inaahon, na nagpapahayag ka. Ito'y mahalagang utos ng Panginoon. Siya mismo ay nagpapabaptize kay John the Baptist. Ito'y mahalagang utos ng Ama sa ating Panginoon, at ang Panginoon ay inutos din niya ito. Pagkatapos ang tao ito manggapit kay Kristo, sila ay magpabaptize. Ito ay naglalarawan, nagpapahayag ng iyong pananampalataya at patuloy ng pagsunod sa Panginoon Kristo. What is resurrection like? Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, believers are called to walk in newness of life. Kung si Kristo ay nabuhay para sa Ama, namatay, nalibing para sa katuwaan ng Ama, dapat natin namatay siya hindi na para sa ating kasalanan ng mga tao sa mundo. Ang unang dahilan, kaya sa nagkatawang tao, namatay, nalibing, he became submissive to the Father's will. Doon sa utos sa Ama, doon sa misyon na ang tao ay ililigtas. So, kaya, kung meron mang unang natuwa, no, ang Panginoon, bagamat nalungkot ang Ama, pero ang natuwa po, din ng Ama, kung siya ay mamatay at malibing para sa kaligtasan kasalanan ng tao, lalo nang siya ay mabuhay muli. Nabuhay siya para sa katuwaan ng Ama dahil mission accomplished. Nagawa po niya yung mission sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya ang tunay na mananampalataya ay tinawag ka, yung tunay na ligtas, hindi sa religion ka lang sumapi, no, not religion, but the true believers of Christ are called, tinatawag po sila, yung taga-totoong nakakilala sa Panginoon, sa Kristo ng Biblia, hindi sa peking Kristo ng Marilyon, na lumakad doon sa bagong landas sa buhay. Ano yung bagong landas sa buhay niya? It talks about the eternal life. No? Yung pangako niyang makapiling niya tayo, hindi lang sa lupa, lalo na sa kabilang buhay. Eternal life means living a life that is transformed by the power of the resurrection of Christ. Isang buhay na kung saan ay binago ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. So may pangako siya, bibigyan niya tayo ng katawang panlangit, pang forever. Kasi ang katawan natin sa lupa ay nakakasakit, nakakasala pa, at higit sa mamamatay, mamubulok. Pero ang pagkakataon tao ng Panginoon ay misyon niya para tayo mamatay siya sa krus, para sa ating kasalanan, kaligtasan, at higit sa bigyan tayo ng buhay o ng katawang, bagong katawan doon sa buhay na walang gahan sa langit. No? So, walking in newness, it talks about true believers and followers of Christ are called to live a new life, a new and holy life under the power of and guidance of the Holy Spirit. So, ang mga tunay na mananampalataya, taga-sulit ni Kristo, ay tinawag ng Panginoon sa isang buhay na bagong buhay, banal na buhay, nasa ilalim ng kapangyarihan at control, gabay ng Holy Spirit. Nung makita pa sa langit, bumalik sa Ama, pumalik po yung Holy Spirit. Hindi mo siya nakikita, pero tunay ng Holy Spirit ay gumagabay sa mga tunay na ligtas. Siya ang gumagabay at ginagabayan po niya tayo. Bakit? Para tayo ay baguhin, ayusin, linisin ang buhay natin at maging iba na ang buhay natin mula sa makasalanang pamumuhay o makalaban, rebelde, kundi isang buhay na nakalulugod na nga sa Panginoon. No? From old sinful life to a holy, guided and controlled by the Holy Spirit. So, ang buhay na walang gan, hindi ito, mapunta ka na sa nasa lupa ka pa, ikaw ay nabubuhay na para sa Panginoon at mangyayari lang yan sa kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit para magtagumpay ka sa kasalanan at pagiging rebelde, babaguhin ka, magiging buhay na kalugod-lugod ka na katulad ng Panginoon at katulad ng isang buhay na Apostle Paul. No? Ano po mga ebidensya ng buhay na binago ng Panginoon kay Apostle Paul? Let's look on these things. One, you can see that the life of Paul, it talks about new life. From Saul to Paul. Alam natin, ang buhay niya dati ay pariseo, religyoso, at
Makita natin dyan, hindi po siya naniniwala kay Kristo. Tignan po natin nga ng konti. Sabi nga po niya rito, dito sa verse 4 ng Philippians po. Sabi po, sabi po niya rito, bagamat ako'y may pagyayabang sa laman, nung hindi pa siya alagad ni Kristo. Kung sino man ang merong confidence, yung si Paul ay hindi pa alagad ni Kristo, baga ubod ng yabang po ito. Ano ang kanyang pinagyayabang? Sabi niya sa verse 5, ako ay pinanganak noong ika-8 araw, kinulian mula isang tunay na Hudyo, Israel, no? Lahing Israel, sa tribo ni Benjamin, isang tunay na Hebreo, patungkol sa batas, magaling po siya, parang abogado, isang Pariseo, ibig sabihin isang taong hindi lang religyoso, palasimba, siya po ay isang religious leader, no? He is a religious leader. Meron po siyang kapangyarihan. Hindi lang siya miyembro kumbaga sa Judaism na reliyon na kinamisan niya sa Israel. Sa mismo ay isang Pariseo, no? Nagtuturo, nag-aaral ng Biblia. Magaling po siya, parang abogado. Yan ang kanyang pagyayabang. At sabi sa 6, patungkol sa kasigasigan, kung pag-uusapan ng pagiging masipag sa reliyon, masigasig, gaano siya kasipag, pinag-uusig lang naman niya, pinapatay niya ang mga alagad ni Kristo, yung church. Ang una niya pinapatay, makita sa Acts chapter 9, ay si Stephen. Pinabato po niya hanggang mamatay. Patungkol sa katuwiran o batas, patungkol sa pagsunod sa batas, pagdating sa pagsunod sa batas, ang mga Pariseo po hindi lang po alam ang batas. Hanggang pinipilit po nilang sundin yan. No? Yung 600 na batas na binigay ng Diyos kay Moses. At sabi niya, parang tingin nila sa sarili nila, wala silang kapintasan, wala silang kasalanan, sila ay malinis. Yan ang tingin nila, no? Sobrang, kumbaga, meron silang holier than thou. Meron silang self-righteous attitude. No? Para sa kanila, wala silang kasalanan, matuwid, banal. Yan tingin nila. Masasalin, religyoso. Pero sabi niya, verse 7, sabi niya rito, Philippians 7, ngunit yung mga bagay na akala niya ay kapaki-pakinabang sa kanyang reliyon na kinagisa. Akala niya, okay na siya, akala niya ligtas na siya, akala niya malinis na siya, banal na siya, wala sa kasalanan, wala pinapatay, walang kanon. Pero in fact, pinapatay nga niya lang ni Kristo. Yung murder na po yun, no? Pero ginagawa niya, akala niya ay sa Diyos, pero yun ay muli pa na ang Panginoon, siya po ay niligtas, pinatawad, di ba? Nagpakita ng Panginoon, nagpakilala in the book of Acts. At sinabi niya, bakit mo ko inusig Saul? But Saul said, sino ka po ba Panginoon? Ako yung Panginoon na inusig mo. So doon na po natakot, nataranta si Saul. No? Nagsimula ang kanyang buhay na bago. No? Yung paano niya nagkaroon ng bagong buhay. So, akala niya, okay na ang buhay niya dati. Palinsimba, manasalin, maraming alam sa Bible, gaya ng maraming religion yun. May knowledge sila, pero may religion sila, pero hindi pa naligtas. Bagkus, kalabang pala ni Kristo, kasi pinagpapapatay niya lang ni Kristo. Kaya sabi niya, yung akala niya pakinabang, binaliwala niya po yun. Yan ay binilang niyang kalugihan. Wala. Isinuko niya ang kanyang masamang buhay, ang kanyang dating buhay. Verse 8, oo, sabi niya, walang duda. Binilang ko ang lahat ng bagay. Lahat ng yun, anong meron sa dati niyang buhay na masama at rebelde, hindi siya alagad ni Kristo. Pagkas papatay pa niya alagad ni Kristo, kalaban siya ng Krisyanismo ni Kristo, lahat ng yun sinuko niya. Bakit? Pag hindi niya sinuko yun, hindi niya matatanggap si Kristo. Pero nung isinuko niya yun, at tinignan niya na ito, walang kwenta po, sabi niya, oo, walang duda,
Binilang ko lahat ng bagay na kawalan. So kumbaga, parang ipinagpalit niya. Hindi po siya nalugi. Para sa tingin niya, lugi. Nagpalit ka rin yun, no? Naging from Catholic, naging Baptist ka. Parang akala mo lugi. Pero hindi po ang Espiritu Santo pagpapadaril yun, kundi sino ang Panginoon ng puso mo ngayon. Si Paul, Judaism, bigla naging Christian. Naging Christian. Dati tagapatay ni Kristo, ng alagad niya, ngayon ay alagad ni Kristo. Naging kakampi, kaaway ng mga alagad ni Kristo, ngayon ay kakampi. Paano nangyari yun? Magsimula ang pagbabago sa buhay niya at tanggapin niya si Kristo. Ibinilang niyang kawalan ang lahat ng bagay na meron siya dati. Para magkaroon siya ng mahusay na kaalaman, kay Kristo, hindi magiging tama ang kanyang paniniwala, ang kanyang pagsunod kay Kristo, hindi magiging tama kung hindi niya tatanggapin si Kristo at ang aral niya. Na dati nire-reject po niya si Kristo at nire-reject niya ang mga alagad ni Kristo, ang mensahe ito at pinagpapapatay. Hindi niya tinatanggap si Kristo, pero nung tinanggap niya ang Panginoon, isinupon niya na at tinanggap niya ang kaligtasan ng Panginoon at si Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, at dahil kay Kristo, dahil kay Kristo, sabi niya, for whom I have suffered the loss of all things. Sabi niya, yung dating buhay niya, marami siyang nawala. Maraming akala mo lugi, pero sabi niya, hindi lugi. Bakit? Yung lahat ng nawala niya sa dating buhay niya, nung di pa niya kilala si Kristo, ay ito pala ay dumi, dang. But dang. Sabi niya, wala pala kwenta yung buhay ko dati, nung hindi ko kilala si Kristo, nung nire-reject niya. No? Sabi niya, wala pala itong kwenta. Kumbaga, isa siyang rebelde, isa siyang palaban, isa siyang kaaway. Kinakalaban niya si Kristo at yung aral ni Kristo at mga alagad. No? Pero nung tinanggap niya ang Panginoon, ibang-iba po nangyari kay Paul. No? Maraming nawala, pero hindi po siya nagsisi, hindi po lugi. Sabi niya, lahat pala ng iniwan niya, wala kwenta yan. Pinagpalit niya ang lahat ng bagay ito, lahat na meron siya dati, pinagpalit niya doon sa mas maganda, mas mabuti, mas mainam, mas mahusay, mas tama, mas totoo, walang iba, ang tinatawag natin kaligtasan kay Kristo o kaalaman ni Kristo at ang sino si Kristo sa buhay. Kaya, maliwanag siya sabi dito. Na paano? Ang buhay na walang ay matatanggap mo pag kinilala mo ang tunay na Diyos Ama at ang kanyang sinugo. Maraming tao sabi, si Kristo ay hindi Diyos. Basta kami sa tunay na Diyos. Pero ang tanong, sino ba yung Kristo ang tinanggap nila? O sabi na, sa Diyos Ama daw sila. Pero, tandaan po natin, sino ba nakakilala sa tunay na anak? Yung Ama. Sino ba nakakilala sa anak? Hindi po ba yung Ama? So, makita natin, hindi ho natin pwedeng matanggap, hindi ho natin pwedeng masamba ang tunay na Diyos Ama. Kung hindi natin tatanggapin yung kanyang sinugong tagapagligtas. Makita natin yan. So it talks about both the relationship of the Father and the Son. Knowing the Father means knowing the Son. Knowing the Son and believing the Son, trusting and submitting to Him means also trusting, loving, and submitting to the Father. Ang representative ng langit at ng Ama ay ang anak. At yun yung ginagawa ni Paul dati, nire-reject niya. Nire-reject po niya ang Panginoong Jesus. At sa pag-reject niya sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, nire-reject niya yung Ama. Pero nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, yung pagtanggap na rin sa nagpadala sa Kanya, sa Ama. Kaya, hindi po sayang ang mga tinanggap dati sa Panginoon. Ang tinanggap mo, Panginoon Jesus, yung tapagtas. No, sabi diyan sa verse, ano sumunod pa? Verse 9? And be found in Him. At masumpungan niya ako. Masumpungan ako ng Panginoon. Na ano? Sabi niya, gusto ko, pagharap ko sa Panginoon, pag nakita kami, sabi ni Paul, hindi ang taglay ko yung sarili kong kabanalan. Kasi noon, ang kala niya, pagpasok sa langit, ay sa pamamagitan ng batas, which is of the law. Sabi niya, kala niya, obeying the law, sundin ang batas, ipamuhay ang batas. Tama po yun, sundin ang batas, binigay ng Diyos sa kay Moses, sundin ang batas.
Pero akala nila, ang kaligtasan, pagsunod sa batas. Hindi ho. Dahil ang batas ay pinapakilala, ito'y salamin ng ating puso at kalwa, lahat tayo makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang Diyos ay banal, ang batas ay banal, ang tao ay walang kabanalan. Salamat, bumaba yung banal na anak si Kristo upang ibigay niya ang banal niyang buhay sa krus at ibigay ang banal niyang kaligtasan para tayo magkaroon ng banal na buhay at banal na buhay pagpasok sa langit. So, hindi lang sa langit yun, dito pa lang sa lupa, pwede ka nang mabuhay kay Kristo. So, kaya sabi niya ni Paul, gusto ko magkita kami ng Panginoon, nung tinagat niya ang Panginoon, na wala na siya pagyayabang. Hindi na niya pinagyayaban yung dati yung reliyon. Yung dati niya paniniwala. Ay, sinuko na niya yun. Yung mali niya paniniwala. Yung akala niya kaligtasan ng pagsunod sa batas. Kundi, ang sabi niya, gusto kong matagpuan ang pananampalataya. Magkita kami ng Panginoon na makita niya, alam niya na ako'y may pananampalataya sa Kanya. At ang katuwiran niya, kabanalan niya, paano niya tatanggap? Dahil sa pananampalataya kay Kristo at sa Ama. So, paano ang tao naligtas ngayon? Pagtiwalaan mo yung tinapos na gawain ni Kristo sa krus. The finished works of Christ on the cross. Yun ang salvation, wala na pong iba. Kaya sabi niya, that I may know Jesus. Yan ang goal na ni Paul. Na maligtas siya, ang mga bubuhay niya, hindi siya nagsisi, sinukon niya lahat, naglikod na sa pa, at sabi niya, ang goal na niya ngayon ay, that I may know Jesus, at ang power ng kanyang pagkabuhay, hindi niya kayang unawain ito, i-describe eh. Paano yung patay na buhay? Hindi niyo ba naintindihan ngayon, yung AI, pinipilit po nila ng sobrang talinong tao, nakakatakot na po talaga. Gusto nilang lumika ng tao ng cloning o eternal life in a between science and religion. Di ba? Pinagko-combine po nila ang science at religion. O sa madaling salita, science and spirituality. No? Pero wala pong Diyos. Talino lang ng tao. Pero walang Diyos. Kasi nga, ang mga atheist, ang mga tao scientists, matatalino yan, pero walang Diyos sa kanila. Ano para ng paano rin ang buong mundo? Evolution. Ay ngayon, natutuklasan na nila yung kakaibang mga kapangyarihan ng mga molecules, mga atom na yan, na pinag-ihiwa-hiwalay. No? At panoorin nyo lang yung video para maintindihan nyo. Sa ewan kung maintindihan nyo yung mga English. Grabe yun. Sa kagustuhan ng tao ngayong mabuhay magpakailanman. Meron silang mga bagay na natutukusan na malalalim. Pero hindi kayang explain ng tao. The spiritual life. Datin, life comes from God, and apart from God, there is no life. Ang buhay, merong creator, nilikha niya ang mundo, nilikha niya ang langit at lupa, lahat ng bagay, nabubuhay at walang buhay, halaman, hayop at tao. Paano ang tao makakalika? Kaya naalala ko yung isang video, kagabi pinapanood ko eh. Ano nyo ba sa Amerika? Ayun ko, kahit sa mga pelikula mapapanood ko. Yung mga fiction na pelikula. Science fiction. Ngayon po, true to life, sa Amerika, mga artistang mayayaman, sikat, alam niyo po ba sila ngayon ay pag namatay, yung iba di ba pinapaabo. Kauso yan eh, nung COVID eh. Pinapasuno. Yung iba alam niyo po ba ginagawa nila? Pinapa-frozen nila. Hindi po nila nilibing, hindi po nila sinusunog, ilalagay po na sa parang aparato na para basta gano'n, yelo yun, o para ma-preserve yung katawan nila. Ang bili nila, ipipreserve doon. Para ano? Para hindi raw mabulok. Parang basta may gamot na hindi ko maintindihan. Kaya, no, yung katawan nila na ipipreserve doon, hindi na bubulok. Pero yun ay, kumbaga, parang gano'n. Libingan lang ng mga mayayaman yun. Kung masabi ba natin libingan yun. Kasi patay na yun eh. Isang example niya si Luther King ng Amerika.
Nasa newscaster na mayaman. Marami. Research ko. May pinapasa mga video, hindi nyo na pinanonood eh. Dami yung panoorin niya. May mga members ng Living Light. Ha? Panoorin niyo yung mga video tungkol sa prophecy. Yan ang pagkasa natin. Pag nagkaroon ng gera, lindol, tagutom, kamatayan, meron tayong promise si Lord of eternal life. Bagong katawan, buhay na walang gan. Di ba? At yung sabi ni Paul, hindi lang maunawaan niya kaligtasan ng Kristo, kundi maunawaan po niya yung nagmahal sa kanya doon sa krus, nagbigay ng buhay, nagpatawad, at makilala niya. The more pa niya makilala ang Panginoon, ang kapangyarihan, paano siya nabuhay na muli? Hindi kaya explain ng science yan. Wala pa. Lahat ng tao lang namatay, pero wala na buhay. Wala. Pinipilit nilang gawa ng paraan niya. Cloning, CRISPR, yung CRISPR, yung DNA, i-edit po nila parang film. Garang ganyan ang describe yan eh. Ganyan po yung mga katatalino yung mga scientist na pulpul. Pulpul. Kaya kasi aming pulpul. Pul. Na F-O-O-L. Hindi F-U-L-L. Matalino ko na rin siya sabi ng Bible, pero sila ay naging magmahal. Why? Because they reject the Creator. They don't believe in Creator. They don't, lalo na, they don't believe in the Lord Jesus Christ. So, alam nyo, tayong mga Bible believing, kung sa tingin nyo, religion lang po yung ating pagiging Living Light Baptist Church ngayon. Pagka ikaw, ang pananaw mo din sa Living Light, religion lang ito, tapos Sunday, simba ka, makikinig, prayer meeting. Pero from Monday to Saturday, wala kang change life. Pinakikinggan mo worldly song, ang isip mo kundi mga isip ng mundo, wala kang soul winning, wala kang pinagpe-pray na, sabi ko kasi, mag-pray na kayo. Kung naman sana, patupay-tulutan to World War II, wala nakakanap. Wala nakakanap. Yung sinasabi yung mga scientists nila na lindol, ito na sa Pilipinas, yung, Mariana Trench ba yun? Tsaka meron pa rito. Dito naman sa may north, south, east, west. Tama ba? East. Tama ba? West, Dito sa west, Mariana Trench. Dito naman sa north, south, east. Tama. Dito sa west ng ating Philippines, Mariana Trench. Kinatatakot na naman scientists yun. Tuklasan na. Pag gumalaw yun, grabe ho at tsunami. Lilikay, lalo sa Manila. May pati ng Manila Bay daw yun eh. Diyan. Dito naman sa west part, merong crater dyan. Natuklasan sa ilalim, may crater. And when you say crater, what does it mean? Volcano po yun, natutulog yan. Sa Amerika naman, sabi ng mga scientists, kaya walang pagkasa ang tao sa mundong ito, kahit anong talino niya, pag wala siya panampalataya kay Kristo. Sa Amerika, kinatatakutan na yung super volcano. The Yellowstone. Sipin mo yun. Grabe yun. Itong buong mundo na to, ang dami pong mga pagsabing trades, yung pong mga sa ilalim ng lupa, meron pong mga bitak. Bitak ba tawag yun? Hindi, yung trend sa tayo, bitak ng lupa. Kumbaga, di ba pag lumindol, di ba meron mga uka? Yan, tapos yung uka, mapapansin nyo, isa mataas, isa malalim. Di ba? Hindi na nagpapantay yung lupa, di ba? Mapapansin nyo pag lumindol, di ba? Bisang ganon, mataas yung kabila, isa mababa. So, how much more sa ilalim ng tubig o sa ilalim ng lupa? Meron nun. Pero kinatatakutan yung West Valley dito sa Marikina. Yung fault line dyan. Na pag gumalaw daw yan, daming mamamatay. What is the hope of man in this world? Lagi ko sasabi, kung hindi totoo ang Bible, ano pag-asa ng tao? Kung hindi totoo si Kristo, ano pag-asa ng mundo? Kahit anong talino ng scientists, they cannot stop. Sabi na, climate change. But actually, the Bible tells us, judgment day. Hindi na kayang pigilan yung Texas flood na yan. Hindi na kayang pigilan yung flood ng China. Gumawa sila ng Megadam. Megadam, ha?
para mapakinabangan, maganda yung dam eh. Maraming pakinabangan, kuryente, tubig, di ba, pananim. Wala pa sama dyan sa mga dam na yan. Pero, ito ang problema, pagka sobrang dami yung buhos ng tubig, maraming dam ay nawawasak, hindi kaya. The forces of the nature, isipin niyo sa Texas nangyari, no? Sabi nila doon eh, almost 26 feet. So, sabihin mo na 10 feet ito. 10 feet na lang ito. Oh, ang isang palapag, 10 feet. Tatlong palapag, ilan? 3 floors. 10 plus 10 plus 10. Ilan, Kuya Allen? Ha? 10 plus 10 plus 10. Isang palapag, 10 floor. Ay, 10 feet. 1 floor, 10 feet. Oh. Isang palapag, ito, 10 feet. Oh, eh tatlo. 10 plus 10 plus 10 equals 3 floors. Kaya sinabi plus flood. Ano yung plus? Parang si plus, yung COVID kira niya. Si plus. Kaya nga plus eh. Bakit siya tiyang yung plus? The plus. Kasi mabilis. Pero pinapakita din yung tubig, oh. In 5 minutes. In 10 minutes. Almost 30 minutes po. Wala pa nga yata. 26 feet. Yung mga bahay na puro isang palapag lang. Sabi nila, yung mga nagpapalam sa Texas, yung baha, ano lang eh. Sabi nila, hindi nila ito nararanasan sa matagal na in a 1 century lang daw nararanasan. Sabi century, that means 100 years. Kumbaga para maranasan ito, mangyari daw ito sa lugar nila, sa Texas, America, once in every 100 years. Grabe. Tapos, July 4 pa, ano nangyari? July 4 sa Amerika, may parang silang holiday, special holiday, parang Independence Day. Parang June 12 natin. Araw ng kalayaan nila. Araw ng kalayaan nila, karami ng mga bata, mga school, mga religious church, may camp sa mga tabing ilog. Kasi tuwan-tuwa sa dahil masarap na pagkain eh. Pagka hindi nila in-expect ulan, walang bagyo, ulan lang in-expect nila, pero kakaibang ulan. Kita niyo yung mga bahay wasak. Sabi nga doon yung mga sa Texas, ipiyapal ko mga video. Sabi niya, tinuturo niya, dati dyan yung gate ko eh. Ito yung bahay ko eh. Pero makita mo, libas na. Walang natira. Walang natira. Pati yung gate mismo, walang natira. Wala yung bahay niya. Yung mga puno, may mga bangkay sa mga puno na. Man is obsessed of eternal life. But eternal life can only be received and can only give by the Lord Jesus Christ. Paano tayo magkakaroon mo yung walang Sabi ni Paul, that I may know Jesus and the power of His resurrection at ang pakikisa ng kanyang suffering. Sabi niya, Panginoon Jesus, sa katawang tao, naghirap at alam niya, sa lupang ito, may suffering. Pero sabi niya, okay lang, may suffering. Kasi, kumbaga, may friendship sila. Meron na, kumbaga, banding ang mga tunay na alagad ni Kristo. Sabi ng Panginoon, kung ako, papatayin ng mata sa lupang ito, pahirapan kayo din, sabi niya pa sa mga alagad niya. Huwag kayong matakot. Habang dito kasi sila, pasasaktan kayo. Nire-reject nila ako ng mata, i-reject din kayo. Kaya sabi niya ni Paul, yung mag-suffer siya sa pagsunod at paglilingkod kay Kristo, hindi siya natakot. Why? Sabi niya, upang lalo ko ang goal niya sa buhay, makilala ang Panginoon, at magpasalamat sa kaligtasan binigay sa Kanya, at alam niya, ang hope niya, kahit anumang oras sa patayin o mamatay, mabubuhay siya. The power of Christ's resurrection. Kasi yung pagkabuhay ni Kristo, ito ay pangako, pag-asa na may buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng katawang panlalim. At makakasama mo ang Panginoon, mag-i-enjoy ka to worship and serve Him forever. Sa lupa may suffering, but that is temporary. At sabi niya, being made conformable unto His death. So, whatever suffering that Paul experienced on earth, because of his, dahil sa kanyang paniniwala at pagsunod kay Kristo, hindi po siya natatakot. In fact, this book of Philippians, habang sinusulat mo yun yung kalimutan, this is a prison epistle. Ibig sabihin, habang sinusulat po niya ito, nakakulong po siya. Bakit po siya nakakulong?
Nakakulong po siya dahil sa pagsunod niya at paglilingkod kay Kristo. Sa pagtuturo niya ng gospel, pagtuturo niya ng kaligtasan ng Kristo, mas marami hindi naniwala, mas marami galit sa kanya, pero siya ay naglingkod pa rin, sumunod pa rin, yun ang mission niya, yun ang mensahe niya sa Panginoon na galing, at sa kanya paglilingkod sa pagsunod sa Panginoon, ay pinubugbog siya, kinukulong, pero handa po siya. Hindi po siya takot, mamatay. Handa po siya maglingkod hanggang kamatayan. So, what life, what does it mean eternal life? Tandaan po natin, ulitin ko, balik natin, walking in newness, ang paglakad sa bagong landas ng buhay, tulad ni Paul, ito ay, bakit ito yung tunay na mananampalataya tagasunod ni Kristo na tinawag upang mabuhay sa isang bago at banal na buhay na sa ilalim ng kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit na iba. Iba na po ang buhay niya. Mula sa dating si Paul na makasalanan, makalaman, rebelde, ngunit ngayon po ay nabubuhay na para sa Panginoon. No? What changes Paul experienced? In receiving the Lord and this eternal life. Nakilala niya ang Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon, may buhay na walang siya, pero hindi lang po ganun yun. Kasi dito pa sa lupa Ano po itong new life na to? From soul, binago pangalan niya, ginawa niyang Paul, ng Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, bagong identity, bagong buhay, bagong puso, no? Bagong kaisipan. Ano pa? Number 2, I knew love. Hatred of saints to heart of Christ. Dati, namumuhay siya sa mga alagad ni Kristo. Ngayon ay may puso na siya. Bagong pag-ibig na para kay Kristo, sa mga alagad ng Panginoon, at sa mga kaluwang mapapahamak. Bagong buhay, bagong pag-ibig, bagong katapatan. New loyalty. Anong loyalty niya dati? Sa religion niya dati, Judaism. Di ba? Ayaw niya kay Kristo, ayaw sa aral ni Kristo, sa malaga ni Kristo. Pero ngayon, may bago na siyang, katapatan. Katapatan na kay Kristo at sa mga aral niya, no? Sa mga kalooban niya. Number 4, bagong kalayaan. Antong bagong kalayaan to? Ngayon ay alipin na siya ni Kristo, hindi na siya, dati alipin sa nino. Hindi niya lang yung pinagawa niya ay pinapapatay yung mga alagad ni Kristo. Siyempre, ayaw na pa yun, galit yun. Mahal na pa yung mga alagad niya, si Stephen. Kaya sino talaga ang nagpapagawa nun para patayin yung mga alagad ni Kristo? Siyempre, si Satanas po yun. Alipisan na maling paniniwala, maling aral, alipisan ng Diablo, hindi niya alam yun. Pero ngayon po ay alipin siya, no? Pero ngayon po ay alipin na siya ni Kristo, alipin na siya ng kalooban ng Panginoon. New labor, bagong pagpapagal, bagong gawain. Ano ang bagong gawain ng ni Paul? Dati, pariseo siya, religyoso siya, madasalin din naman, pero alam natin, ang kanyang reliyon, akala niya dito siya, pero yun pala, mali pala ang paniniwala niya. Mali pala ang paraan niya. Mali ang paglilingkod niya. Mali ang mga pinagagagawa niya. No? From Pharisee to missionary and messenger of Christ. Naging misyonero siya ng Panginoon, naglakbay sa iba't ibang lugar, at nagdala siya ng mensahe ng Panginoon. Number 6, bagong Panginoon o Master. New Lord o Master. From Satan to Lord Jesus Christ. Hindi lang niya inaamin na talaga akala niya noon ay sa Diyos yung ginagawa niya, pero totoo, pinapatay niya malaga ni Kristo. So, kalaban siya ng Panginoon. Para maging kakapit sa Panginoon, kailangan mabago buhay niya. So, imbis na patayin siya ng Panginoon, iniligtas siya, pinatawad siya, binago siya. So, ang Panginoon niya dati, hindi niya alam, si Satanas pala. Kalaban niya, inakalaban niya ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon, at tumalagan ng Panginoon. A new mission. What is his mission? Killing Christians to preach the gospel of Christ to the Gentile. Dati ang mission niya, patayin ang mga Krisyano. Pero maglalakbay siya
After Stephen, niya, pupunta siya ng Damasco. Mingi siya ng papel. Warrant of arrest. Papapatay yung mga ni Kristo. Ready siya, matapang siya. Kasi tingin niya, tama siya. Pero makita natin, yun yung mission niya dati. Pero nung makilala niya ang Panginoon doon sa Damascus, nung magpakilala pa sa kanya, nagbago ng mission niya. Anong mission niya? To share the gospel of Christ to the Gentiles. Mga members ng Living Light, dapat naintindihan natin yung mission natin. Bakit ka niligtas sa Panginoon? Di ba? Kaya sino sumisikat sa Facebook mo? Makita kung ikaw talaga ligtas o hindi. Di ba? Sino ang sumisikat sa buhay mo? Ano ang lumalabas sa bibig mo? What you speak? What you spread? What you share? No? So, what you show in your life? Ano pinapakita mo? Ano ang kinakalat mo? Spread? Ano sinasabi mo? Ano ang iyong pinapabuhay? No? What you show. So, si Paul, ibang-iba. May dating reliyon, ngayon, Kristyano siya, alagad ni Kristo. Killing Christians to preach the gospel of Christ to the Gentiles. New message. What is the message? Ang dati message siya, kaaway natin si Kristo, kaaway yan. Patayin yan, patayin mga alagad ni Kristo. Enemies, hate. Hate, di ba? Puro hate eh. Division. Kaaway. Di ba? Kumbaga bitterness, galit. Yan ang kanyang message. Ha? Kaaway yan. Kaaway na kinagis sa religion. Yung mga alaga, si Kristo, yung aral niya. Pero mula sa pagiging kaaway ni Kristo at ng mga alagad ni Kristo, ay nandun na po ang mensahe niya, pagmamahal kay Kristo at sa mga tao. Sa lahat ng tao, pagmamahal sa Panginoon, sa Diyos, at pagmamahal sa mga alagad ni Kristo sa church, ng mga naturuan niya, at sa tao. Pati mga bumubugbog sa'yo, yan ang mensahe niya sa 1 Corinthians 13, di ba? Sabi niya, ano message niya? Love. What is His love? The agape love of Christ. Di ba? And then, number 10, the last, what is His new life of Paul? What is His eternal life? It talks about new destination. Bagong destinasyon ng buhay. Kaya newness of life eh. To walk in the newness. Lumakad ka sa panibagong landas ng buhay. Ano ang destinasyon ni Paul? Dati siya ay nire-reject niya at nagre-rebelde siya kay Kristo. Ngayon siya po ay nagpasakop na at alipin ni Kristo. Dati siya ay hinatulang bilang makasama, hinatulang patungong impyerno. Pinatawad na at iniligtas ng Panginoon. From going to hell, kala niya kasi ligtas siya, but going to heaven na dahil kay Kristo. No? From sinner to saint. Makasalanan, kala niya, banal siya, ligtas siya, pero papunta pala sa impyerno by rejecting Christ. But when receiving Christ, he became saint. Pinatawad, niligtas, heaven-bound. No? Hell-bound to heaven-bound. Dahil kay Kristo. Dahil sa eternal life na binigay ni Kristo. Eternal death and suffering. Ano? Makita natin yan ang hell. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang paghihirap. Kung hindi niya tinanggap si Kristo, ay tinanggap niya ang Panginoon. To eternal life and satisfaction. Meron siyang buhay na walang hanggan, at wala nang pinakamasayang buhay si Paul. Ano ito? That I may know Him and the power of His resurrection. Pero sabi niya, makilala ko siya at maranasan niya ang naranasan ng Panginoon. So, yung paghihirap na naranasan ng Panginoon, hindi niya naintindihan to. No? Pero nung tinanggap niya ang Panginoon, naranasan niya yung hirap na nararanasan ni Kristo sa lupa. Nireject siya, binugbog, pinakulong, di ba? So, masaya po siya. Kaya yung mga alagad ni Kristo, di ba, sa inabukapak siya, sabi niya, masaya kami kahit binubugbog kami. Alang-alang kay Kristo, sabi ng Panginoon. At may reward pa sila, sabi ng Panginoon. In Galatians 2:20, you can see the new life of Paul, the eternal life that he received from the Lord. Sabi niya, I am crucified with Christ. Ako'y napako kasama ni Kristo. Si Kristo namatay, pero namatay sa krus para sa kasalanan at kaligtasan ng lahat ng tao. Katulad ni Paul. Sabi niya, nung makilala niya ang Panginoon, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Yet not I. Si Kristo nang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko sa laman, dito, nung nasa lupa pa siya, nabubuhay na ako
sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibinigay niya ang buhay para sa akin. That is eternal life. So what does it mean, eternal life? Hindi lang ito pagpasok sa langit. Hindi lang ito regalo ng buhay. It means relationship in Christ. Not religion. Di ba? Relationship. No? Isang tamang relasyon. No? Makita natin yung mga pinakita natin yan. Pasabi po, Philippians 1:20. Again, let's look at this Philippians 1:20. What is eternal life? According to Paul. The newness of life. Sabi niya, ayon sa aking inaasahan, aking hinihintay, expectation, maningas na hinihintay. Meron siyang hinihintay at inaasahan. Ano po yun? Na hindi ko kinahiya, na ako yun, wala akong dapat ikahiya. At may buong katapangan palagi, sabi niya. Na ano yung buong tapang siya, bakit, ano yung kanyang hinihintay, inaasahan, at bakit hindi niya kinahiya, at bakit buong tapang siya, nakakulong po siya rito, Philippians, in the book of Philippians. Nakulong siya dahil kay Kristo. Bakit? So now, also, sabi niya, kahit sa nakulong, kahit nabugbog, masaya siya na sa buhay niya, ang nakikita na ay yung pananampalataya niya kay Kristo. So now, also Christ, si Kristo ay mapurihan, makita sa buhay ko, sa katawan ko, habang andito man ako sa lupa, o pag-alis sa lupa. Pag-alis sa lupa. Pag-alis, pagkamatay. So, andito dito. So, you can see here, the life of Paul is a changed life. It talks about relationship in Christ. Nasabi niya, nung tinigap niya si Kristo, ibang-ibang buhay niya. Ito'y buhay na para sa Panginoon. Buhay na binago, buhay na paglilingkod, buhay na pagsunod, buhay may hinihintay, may inaasahan, hindi niya kinahiya maglingkod sa Panginoon, hindi niya kinahiya makulong siya sa mag-suffer siya. Sabi niya, ang importante, si Kristo, nakikita sa buhay ko, ang sumisikat na kay Paul, hindi na siya. Abay, dati, sikat na sikat si Paul as Pharisee. Kita mo, kaya nga bigyan siya ng authority, warrant of arrest, to kill Christians. Bakit meron siyang ganung power? Because of being a Pharisee, special ang kanyang position as a religious leader that time. Meron siyang ganung power, authority, to kill Christians. Hindi lang si Stephen. Marami pa. Pahuli niya, ipakulong niya, ipabugbog niya, ipapatay niya. Pero nung nakilala niya pa, ibang-iba po ang buhay niya. Sabi niya, suffer siya, hindi siya naiya makulong. Ito po, dati, prison episode, no? Kausap niya yung mga taga-Philippians, sinulatan niya, yung church na napunta niya sa lugar ng Philippi, sinulatan niya, kinukompo niya, okay, matakot, kahit ako nakulong. Nakulong ako dahil sa Panginoon paglilingkod. Sabi niya, meron ako hinihintay, meron ng pag-asa, hindi ko kinahiya itong suffering nito. Kabihan, may tapang ako palagi, na kahit ako'y nagsasuffer sa katawang ito, ang Panginoon ay napupurihan. Kasi dahil intindihan niya, bakit si Kristo namatay sa krus? Para sa ating kasalanan. Bakit siya nagsuffer? Wala siya kasalanan. Para sa ating kaligtasan. Kaya sabi niya, that I may know Him in the power of His resurrection. So masaya si Paul, nakabaga, parang ito maranasan man lang niya. Baga hindi niya naiintindihan nun, bakit si Kristo namatay sa krus Pero nung makilala niya pa, tinanggap, baga doon na niya naiintindihan yung suffering as a follower and believer of Christ. No, makita natin yan. Kaya, dapat hindi ka natatakot mag-suffer. Dahil eternal life ang pupunta mo Buhay na walang yan. And you will meet the Lord face to face. Diba? Meron kang hope, meron kang hinihintay, meron kang matibay na pag-asa. Kaya sabi po, di ba? I am not ashamed. 1:16. Hindi ko kinihiya. Di ba? I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinihiya ang mabuting balita kay Kristo. Yung mensahe nito. Dahil ito ang makapagliligtas sa tao. Naisira mo ba yung gospel? Kung hindi, bakit? Ibig sabihin, kinihiya mo pa rin ba ang aral ni Kristo? So, paano may mga tao papunta yung pen? Kung ikay ligtas ito, ang pinaka one of my favorite verse the Bible. Marami din. Galatians 2:20, Philippians 1:21, Philippians 4:13, no? Pero ito yun. What is eternal life for Paul? What is eternal life? Ang mabuhay ay kay Kristo. May suffering man o wala? Busog man o gutom? Ha? Nabugbog ba siya?
o malayan niya na ipipreach ang gospel. Ang importante, nagawa niya ang gusto ng Panginoon sa buhay niya. Maging missionary, maging messenger, maging apostle. Sumunod siya, maglingkod na siya para sa Panginoon. Maglingkod na siya para ang mabuhay sa kanya ay si Kristo. Makita sa buhay niya yung mensahe, all about Christ, not all about Paul. Kaya alam nyo, may problema ng mundo niya. YouTube, vlog, di ba? Lahat yan. Ha? Bakit tayo nagpo-post sa mga Facebook? Ha? Bakit tayo masyado obsessed ng tao sa beauty, mukha, pintura, kasikatan, power, pera. Pag may pera ka, mabibili mo lahat ng gusto mo, magagawa mo lahat ng gusto, mapupunta mo lahat ng gusto. Tapos ipopost mo pa yan. Di ba? Pera, pleasure, kasiyahan, popularity, di ba? Prestige. Di ba? So much more all about temporal pride. Pansamantalang kayabangan. Pero sabi ni Paul, ano yan? Pagtitiyan mo yung dati mo yun, sabi niya, lahat yan. Iniwan ko yan, sinuko ko yan, binitawan ko yan. Iniwan ko yan, wala kwenta yan. Yan ay dumi. Sabi niya, yung pinagyayabang niya dati noon. Sabi niya, kala niya, yabang-yabang niya. Kala niya, eternal life is safe pala eh. Sa mata ng Panginoon, dumi yan eh. Wala kwenta, hindi ka maliligtas. Kala magliligtas, si Kristo ang Panginoon ni sa Kristo. Kaya nang tinanggap niya ang Panginoon, ibang-iba na si Paul. Gusto mo talagang maging iba ang buhay mo? Seryosohin mo nang makilala ang Panginoon. Hindi mo lang siya tinanggap. O tinanggap mo na, pero tanong, gaano mo nakakilala ang Panginoon? Hindi lang kilala sa isip. Ang tanong, sa tibok, di ba, ng puso mo everyday. Nabubuhay ka ba sa trabaho, sa school? Ano ang purpose ng buhay mo? Ano ang musika mo? Ano ang bukang bibig mo? Ano nakikita ng mga kaibigan mo, barkada mo, trabaho sa'yo? Sa mga post mo. So dito, makita natin kung si Paul nabubuhay sa time natin ito ng technology, ng smartphone, ng AI. Sabi ko, kaya nga ako, ingit ako sa mga gumagawa ng puro Bible verse, mga video. Oh, bibiso, magaling naman. Share ng gospel. Diba? Kung pwede lang, lahat tayo, kahit verse na lang. Lalo yung AI yun, ginagamit na po yan. Diba? Ginagamit ng Diablo at ng mundong ito para sa pera lang, para sa pansamantalang walang kwenta bagay, paggamit ng joke o ano man. Pero ginagamit na ngayon, pwedeng gamitin sa pag-spread ng gospel. And Paul said, to die is gain. Why to die is gain? Eh, alam niya kung sino tinanggap niya. Eh, alam niya saan may pupunta ang kalwa niya. At alam niya, may reward po sa heaven. Pero hindi importante yung reward eh. Bonus na lang yun eh. Alam niyo, yung makilala niya ang Panginoon, minahal siya ng Panginoon, pinatawad siya ng Panginoon, ulitas siya sa impyerno. At sabi, kumbaga, kulang na lang sabihin ng Panginoon kay Paul, halika na rito, dito kami sa langit. Parang yung sabi niya kay Enoch, halika na Enoch, dito na tayo sa langit, para mag-enjoy na tayo sa fellowship. Ano yung totoo ligtas? This world is not our home. Hindi ka na mag-i-enjoy sa mundong to. Hindi ka na mag-i-enjoy sa kasalanan ng mundong ito. Hindi ka na mag-i-enjoy sa mga TikTok na yan, sa mga YouTube na yan. Natatawa ka lang, pero totoo. That is vain, that is dung. Diba? Dahil ang dulo po niyan ay impyerno. Apart from Christ. Diba? Pero, bakit tayo makapasok ngayon sa langit? Bakit tayo may regalong buhay na walang ganapaya? Kasi nga gusto niya tayo ay makapiling niya forever. Makapellowship niya. Ang problema, ang tao gagawa ng desisyon. Tatanggapin ba siya o i-reject? Pagtitiwalaan ba siya o i-reject siya? Diba? Hindi lugi, hindi sayang ang taong tumanggap kay Kristo at nabuhay para kay Kristo. Sapagkat pag namatay ka, may pakinabang. Bakit may pakinabang? Hindi sayang ang buhay mo eh. Masayang buhay mo, ang tanong, sino gumamit? Saan mo ginamit? Saan mo inubos? Sino ang nakinabang? Sino ang naghari sa buhay mo? Kanino ka nagpaalipin? Saan ka nag-enjoy? Saan ka nag-invest? Saan nasayang? O saan ito nakinabang? Sino nakinabang ng katawan natin, buhay natin, talino?
And all about this is pera ng Diyos. Sa isang glap, pwede bawiin. Naiisip niyo ba yun ang unawaan niyo ba? And pagtitiyan pa natin yung buhay nito, napakaigsi. Buti pa nga 969. Diba? Enoch, 365 months, 307. Pinakamaigsi. Tayo, ano na ang buhay natin ngayon? Diba? Mapalad na, mabuhay ka ng 60, 70, 100, 120, yan na lang pinamama. Kukunti na lang, yung mga 120 na yan. Karamihan niya na halos tapos na tamaan ka ng cancer. Diba? At saka maraming tayo pagkakasakit niyo, wala na, takot na, takot na mamatay, parang wala ng pag-asa, nadidepress, hopeless, helpless na. Why? Because they don't have Christ in their heart. Diba, nagpapakamatay. Diba? Papakamatay tayo ng literal, suicide, o nagpapakamatay sa pera, nagpapakamatay sa bisyo, sa gambling lord, handang pumatay, handang mamatay. Sipin nyo. Diba? Kasi 1 billion ba naman, handa kang pumatay. Walang contentment. Walang kasiyahan. Pinaka nakawala, alis ka ng wala. So you can see the vanity of man without Christ. The vanity of man na meron na sa religion but without Christ. Maraming tao may religion pero tayo mo pag namatay sa pupunta. Wala lang. Wala katiyakan. Walang peace. Walang totoong peace. Walang totoong joy. Walang totoong kasiyahan. Walang totoong contentment. There's emptiness in their heart na hinahanap nila pilit sa pera, sa sex, sa trabaho, sa pamamasyal. Diba? Lalo sa mundong ito. Kaya ang tao talaga, masyadong Diyos ang pera. Diba? Diba? Hindi mga membro natin, hindi makapagsipa, kahit lingkod, diba? Hindi Diyos ang pera. Dapat ang Diyos ay Diyos. At ang pera ay alipin lang yan. Diba? Ang pera alipin yan eh. Ibig sabihin, ang pera dapat hindi ang magpapatakbo ng buhay mo. Dapat ikaw ang kumokontrol sa pera. Diba? Ang kumokontrol dapat sa buhay natin ang Diyos. Ang kalooban ni Kristo. Pero may mga miyembro kita hindi sila makontrol ng Diyos. Yung higaan, yung lamig, di ba? Yung comfort ng buhay. But Paul and the followers of Christ, in the Bible, you can see they suffer for Christ. They live for Christ. For to me, to live is Christ. At ang mamatay, sulit. Bakit? Ginamit sa Panginoon. Nagamit sa ng Panginoon. To die is gain. Kasi alam nila, langit eh. Hindi sayang, hindi lugi. Sabi pa ni Paul in Philippians 1:22. Sabi niya sa mga sinusulatan niya mga believers sa Philippian church. Sabi niya, pero kung ako'y mabubuhay sa laman, kung ako may nalit sa lupa, anong pakinabang ito? Ay, yung paglilingkod niya. Kasi naglingkod siya sa Panginoon, nangaral siya, so may mga naligtas, naniwala. Sabi niya, masaya pa rin naman ako nandito sa lupa. Sabi niya, nabubuhay ako para kay Kristo sa lupa. At kung mamatay ako, hindi lugi. Langit eh, ang pangako na ba, regalo ng buhay na walang ka. Pero sabi niya, kahit nakakulong siya, may sabi kung ako may nabubuhay sa laman, sa lupang ito, hindi pa rin lugi, hindi sayang. Sabi niya, ang nakikinabang ng katawan ko ito, Panginoon. Naglilingkod ako para sa mga kaluluwa na dapat kong turuan. Ano pa pipiliin ko? Makapili ko ang Panginoon na? O buhay pa sa laman? 23. Sabi niya, nasa pagitan ako ng parang dalawang pagpili. Ang gusto ko na sana, umalis na sa mundong ito. Having a desire. Kung pwede lang. Because of the suffering, bugbong, kulong, magkandamatay-matay na siya. Kung pwede lang, sabi niya, Lord, pwede ba? Uwi mo na ako, kunin mo na ako. To be with Christ. Parang hindi siya, Lord. Ang daming suffering dito. Naglilikot ako. Pero, para siya, pero may suffering. Pwede ba, kunin mo na ako. Kung baga ako siya papipiliin, meron sa choice na umalis na sa mundong ito, Lord, kunin mo na nga ako. And to be with Christ, sabi niya, mas mahina, makapili ko ng Panginoon, yung eternal life, yung gift of life, yung fellowship, ay may pagpatuloy na niya sa kabilang buhay sa langit. Pero sabi sa 22, kung nasa naman siya sa lupa, ang kung nabubuhay man siya at may suffering, hindi pa rin sayang kasi nagigamit sa Panginoon, may mga kalaw siya natuturuan, may mga bunga.
Ibig sabihin, itong katawan na ito, sino nakikinabang ulit? Para saan ito nagagamit? Tuloy mo lang, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Di ba, wala masama no? Pero sana, makita natin, sa ating katawan na ito, dapat meron din tayong bunga sa kabilang buhay. Ibig sabihin, may mga kaluluwa tayong naabot. Minaseran tayo na sa itahan Diyos. May mga kamag-anak, kaibigan tayo na aakay natin sa Panginoon. Di ba? So, itong katawan ito dapat na nakikinabang na ang Panginoon. Kaya sabi Paul, ako, ang mabuhay ay para kay Kristo. Para sa mga eternal things. Hindi na sa temporal things. Kung nandito man sa lupa, naglilingkod siya, nag-aakay siya, nag-serve sa gospel. Dapat yan na ang iyong purpose ng buhay. Knowing the fact that you have eternal life. Ano ba gusto niya? Ikot pa siya, gamitin pa siya na yung Panginoon sa lupa. Bagat may sabi, O Lord, kunin mo na nga ako. Sabi niya, Lord, kunin mo na ako kasi daming suffering dito eh. Sabi niya, desire to depart and to be with Christ, which is far better. Pero sabi niya sa 24, gayong paman. Sabi niya sa mga taga-Pilipinas, sa mga Krisyano doon, gayong paman, ang manatili akong buhay sa laman. Alam kong kailangan niyo pa. Kumbaga, may mission pa siya, kaya siya buhay pa. May purpose pa ang Panginoon, bakit hindi pa siya namamatay? Bakit pa, kahit may sabi siya, hindi agad-agad siya, baga namamatay. Sabi niya, may purpose pa ang buhay ko sa lupa. At ito ay, kailangan siya ng mga Krisyano sa lugar ng Pilipos. Sinusulatan niya, pinanalakas niya kasi natatakot dito mga to, baka mag-suffer din sila because of their faith in Christ. Kaya sabi niya sa 25, meron akong kumpiyansa. Ano confidence na habang andito pa siya sa lupa, kahit nakakulong siya, sinusulatan niya yung Pilipinas. Imagine nyo, di ba dapat yung nakakulong, pag-isip pa yung taong nakakulong kasi may kasalanan, may kaso. Di ba normally ang nakakulong dinadalang? Ang nakakulong, malungkot, para pasasayin mo. Pero si Paul hindi eh. Si Paul, dahil meron siya Kristo sa puso, may kapayapaan siya, may kagalakan siya, may eternal life siya, may pag-asa siya. Itong mga Krisyano sa Philippi, sa church na ito, sa lugar na ito, ay pinalalakas niya. Nung meron siyang confidence at hope kay Christ, alam ko na ako'y mananatili at magpapatuloy. Habang dito sa pasalupa, magpapatuloy. Sa pagpapatuloy niya paglilingkod sa ano mangyayari? Yan, gagamitin ako ng Panginoon para sa inyo. Continue with you all for your perseverance and joy of faith. What is the purpose of Paul's life here on earth even though he suffered? Nakulong siya, nabugbog siya, pagpipig sa gospel. Sabi niya, masaya pa rin siya maglingkod sa lupa. Pinalalakas yung mga Krisyano sa Pilipos. At mayroong mga bunga, may mga naliligtas. Sabi niya, sa pagpapatuloy ko sa lupa, yung kumbaga pag-share ng gospel, kahit nakakulong siya, yung mga Krisyano sa lugar ng Pilipos ay lumalakas. Pag sabi Peteras, nagmamature, nag-a-advance, ay yung faith nila, hindi lang sila nagmamature, nadadagdagan ng kaalaman, lumalakas sila, nagiging masaya ang pananampalataya nila kay Kristo. Kasi natatakot din sila, nakakulong si Paul, naku, tayo na susunod na makukulong, bubugbugin. Pero sabi po, huwag kayong matakot. Talagang gano'n, ang mabuhay para kay Kristo. Pero pamatay ka man, kahit patayin siya, sabi niya, may buhay wala tayo. Pero habang dito pa sa loob, sabi niya, ang goal niya, gamitin siya ng Panginoon, marami pa sa Kristo mapalakas, mag-mature, tumibay, at sabi nga, di ba, ng Luke, isa lang daw kaluwang maligtas, di ba? Ano nangyari sa lahat? Nagsasaya lagi. Ganon din po si Paul, masaya. May mga naliligtas at may mga lumalago, tumitibay. Di ba? Ganon po ang church ng Panginoon. Dapat ang mga miyembro lumalago, tumitibay, lalo nagiging masayang maglingkod, magsimba, at masayang i-share ang gospel. And Paul said in verse 26, at sabi niya, upang ang mga Krisyano na yan ay lalong maging masaya at sumagana ang kagalakan nila kay Kristo, lalo nila purihin ang Panginoon. Sabi niya, kasi alam niya, nagpe-pray dito mga ito Sana Lord, si Paul, makalaya na po, mapalaya na sa kulungan, huwag siya mamatay.
So, ano mangyayari kung makalaya siya? In fact, nakalaya siya. Ano mangyayari? Siyempre si Paul, gusto niya bisitahin to. So, hintayin niyo ako. Lumago kayo niya, magpapray kayo, magpalakasan, magtumibay kayo. Babalik ako sa inyo. For me, by my coming to you again. Diba? Siyempre, sabik sila kay Paul eh. Bilang missionary niya, bilang pastor, bilang Bible teacher, bilang messenger, bilang missionary niya na nag-share ng gospel. So, dapat meron tayong ganong pag-ibig kay Kristo, sa pastor, sa mga missionary, na nag-share ng gospel. Diba? Na tayo ay lumago, tumibay, kasi may pastor nag-pray sa akin, may nag-pray, may nagturo, may nag-alaga, may nagmahal, may ginamit ng Diyos. So, nagpapasalamat ako sa akin, pastor. And ganoon din naman, ngayon ako na ngayon ay nagpapastor. Ako naman, ang goal ko ngayon, maglikod, turo. Marami pang iligtas ng Panginoon at turuan natin, tumibay. Ganoon din ang good news, ganoon din ang mga Bible study. Yan katulad ng ginagawa ni Brother Harris. Pag-pray po natin siya doon sa Papua New Guinea bilang supervisor doon. May mga tauhan siya, hindi ko na po ilan. Everyday daw po ay, so I could send you video at picture eh. Nahihiya lang po si Brother Harris. Pero everyday po, nagde-devotion sa 15 minutes to 30 minutes. Samantalay niya, siyempre, siya ang boss doon eh. No? Kaya sabi ko, sana si preacher ay huwag matakot at sipagin din sa laon niya. Kagaya ng ginagawa niya sa China. Di ba? So, sana ang ating mga tatay ay maging matapang mag-preach sa gospel. Mag-share ng gospel ng Panginoon. Sana ay magamit niya sa Panginoon. Di ba? Sapagkat maraming baga, langit matutuwa. Ang Diyos naman ay matutuwa, Panginoong Jesus. Na bawat isang taong naliligtas, nadadagdag, lumalago, tumitibay, at nagagamit po tayo sa gawain Diyos. And lastly, sabi po dito, huwag na natin kalimutan, sa buhay nito habang nasa lupa ka, in submitting to Christ, di ba? Sa iyong pagsunod, sa iyong paglilikod, may suffering. Not only to serve Him, to submit to Christ, but to suffer for Christ. Habang nasa lupa ka, may suffering. Sabi ni Paul, in-encourage siya, pinapalakas niya mga taga-Philippians, habang nakakulong siya, huwag kayong matakot, nagsuffer ako, hindi dahil nakulong siya, hindi dahil pumatay siya, nagdakaw sa hindi po. Kaya bakit siya nakulong? Dahil kay Kristo. Sabi niya, huwag kayong matakot, ito ay kalooban ng Diyos, it is given in the behalf of Christ, alang-alang kay Kristo, na hindi lang tayo dapat maniwala sa Kanya. Expect suffering for Christ. Diba sabi po ng Panginoon ba? John 16:13. In this world, you shall have tribulation. Sa mundong ito, meron kayo kapigatian. But in me, you shall have peace. Diba? Sabi ng Panginoon, sinabi niya, huwag kayong matakot. Talagang, hindi na, ang Panginoon, sabi niya sa mga hindi ako nangako sa inyo na maglingkod kayo, sumunod kayo, i-preach sa yung gospel, lahat tatanggapin, matutuwa. Sabi na pa yun, i-expect nyo. Ako nga pa, papatayin, ako ay bubugbugin, sasaktan. Sabi ng Panginoon, kayo, ganun din kayo. Lahat ng maniwala kay Kristo, sa tunay na Kristo ng Bible, hindi sa Kristo ng religion. Kasi ang Kristo ng religion, may mga peke. Ang daming mandaraya ngayon. Kaya nga dito sa Baptist, dapat, lagi ko sinabi sa inyo, sana yung totoong Kristo ng Bible ang tinanggap mo. Hindi dahil andito pa lang reliyon ang Baptist, kundi totoong paniniwala at pagsunod kay Kristo. Diba? Okay, sige po, tayo na lang. Lord, salamat sa ita mo. Tulungan niyo po kami. Lalo pa kami lumago, tumibay sa pagkakilala sa inyo. Salamat sa buhay ng walang gan, sa regalo ng buhay ng walang gan. Salamat sa kaligtasan at ang goal ng buhay ng walang gan ay hindi lang mapunta kami sa langit. Hindi lang maligtas sa impyerno. Hindi lang mapatawad sa kasalanan namin. Hindi lang malinis, mabayaran ang kasalanan namin. Kundi habang dito pa po kami sa lupa, maglikod kami, sumamba, at mahalin ka, at patuloy po na kahit may suffering, ay still pwede pa rin kaming maglingkod ng masaya sapagkat nabinigay mo sa amin, pinangako mo sa amin ay walang hanggang kagalakan sa piling mo. Walang hanggang buhay, ito'y regalo nyo
dahil sa inyong paghihirap sa krus. Salamat, Panginoon Jesus, sa buhay ng walang dyan. Salamat po sa pagpapatag, pagliligtas ko sa amin. Gamitin niyo kami, kagaya ni Paul, na binago niyong buhay, at kita-kita namin ang totoong pagbabago ng ginawa niyo sa kanya. Isang bagong buhay, bagong Panginoon, bagong pag-ibig, bagong katapatan, bagong gawain, bagong misyon, bagong mensahe, bagong destinasyon ng kanyang kaluluwa. Tunay po, Panginoon, tulungan niyo kami, gamitin niyo kami sa mundong ito. Sa maiksing buhay, isang buhay na pinahirap niyo. Gamitin niyo kami, Panginoon, na ma-enjoy pa po namin na makilala ka sa lupa, sa mga salita niyo, mabasa namin, ipamuhay namin, ibahagi namin higit sa marami pang kaluluwa. At gamitin niyo kami na maglikod, magbigay, manalangin, to give, to pray, and to go. To support missions and missionary. Pagpalain yung mga Baptist churches sa aming bansa, sa buong mundo na umayo. At kabagan niyo po ang aming gobyerno, ang mga bansa sa buong mundo, lalong Israel. Kabagan niyo po, salamat sa ceasefire na 60 days, Panginoon. Natigil po ang putukan dito sa pagitan ng Iran. Nagampagan niyo po ang Ukraine at Russia ngayon. Bombano naman po. At Lord, kahabagan niyo po ang buong mundo. Ikaw lang taga nakakalam ng lahat. Gaya ng pangako niyo, Panginoon, babalik ka. Kaya kung pwede lang, Lord, bumalik ka na. Upang kaharian niyo ay ikaw na po maghari sa mundo ito. At may restore na ang totoong kapayapaan, ang totoong kaharian niyo, totoong matinong gobyerno, at gobyernong matuwid, patas, ang batas, at ang korupsyon, criminality, at ang kasamaan, kaguluhan ng tao ay matapos sa Panginoon. Ikaw po kailangan ng mundong ito. Kaya habang hindi ka pa dumarating, gamitin yung buhay namin. Tapos to share the gospel, to preach the gospel, with boldness, with patience, with suffering, at with love for the lost souls, with love for you, Lord. Change our heart, our mind, help us to be like you, Lord. Gaya ng pagmamahal at pagsunod mo na pinakita sa Ama at sa mundong ito na mamamahal. Malayo po ang buhay namin, malayo po ang living life, gamitin niyo po ang buhay namin sa mundong ito. At palagi yung live show ito, gamitin niyo po sa mga kaluluwa na kikinig o mapapahamak. Natanggapin ka bilang tunay na Diyos at kapagtas. Ito yung natin yung paborito saan sa gabi ito. Salamat po muli sa matamis na Panginoon ng Jesus. Good evening po and good night. See you on Sunday. God bless po.